kung lumalaganap po ang korupsyon sa ilalim ng Marcos Romualdez government, kung saan unang buwan pa lang ng kanyang panunungkulan sa taong 2025, the first month, 65% ng pondo ng gobyerno pinarelease na, at malaking bahagi dito, 531 billion pesos, pinunduhan kaagad ang mga unprogrammed items which are not priority to the budget. Ibig sabihin po, the direction is towards sa pag-abuso at pagwawaldas ng pondo. So yan po mga indicators yan that there is a pattern and trend of corruption dahil hinahabol nila na hindi maabutan ng possibility of adverse decision from the Supreme Court na may nakapending na petition for the review of constitutionality, validity, and legality ng mga proseso sa pagsasagawa ng pagpipirma mula sa pagpapasa nitong GAA 2025. So dahil nakapending sa Supreme Court ang petisyon at para gusto nilang gawin ito nila Marcos na magiging moot in academic, inuuna nilang iparelease ang mga pondo na doon nakatuon sa mga insertions na illegal, at kapag naubos na po ito at nagamit na at gagamitin sa eleksyon, magiging moot in academic na at magiging walang saysay at kabuluhan ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Nakita niyo po yung motivation nila Marcos? Gusto nilang i-technical ang Supreme Court. Dahil ano pa ang iyong i-rule kung ubos na ang budget pagdating po ng March. So first quarter pa lang, we are expecting na mauubos ang 75% ng budget ng Pilipinas. That's 3/4. And ngayon pa lang, January, ang data mismo ng Department of Budget and Management, umaabot po sa mga 4.1 trillion pesos ang pundo na naiparelease na, at out of the 4.1 trillion pesos, 531 billion pesos doon sa mga pundo na gagamitin ng mga kongresista at mga politiko ni Marcos at ni Romualdez para po sa kanilang mga infra projects na hindi priority pero pinunduhan. Ayun, alam na natin, ang layunin yan ay korupsyon. Wala nang ibang pagdududa dyan. Kasi kung hindi po masama ang balak ng Marcos government, bakit mo uutusan ang Department of Budget and Management na ipaparelease mo sa unang buwan pa lang ang 65% ng total budget allocated and appropriated for 2025. And you have still 11 months or 10 months more to go. Diba? So, there is something wrong and sinister. May masamang balak talaga sila na gagamitin itong pondo hindi lamang sa undue advantage for political bribery and political corruption, kung hindi gagamitin din ito sa personal na pangungurako ng mga politikong kasabwat ni Marcos at ni Romualdez. Isang indicator yan. Pangalawang indicator na lumalala at lumalaganap ang korupsyon. Ito pa, mga kababayan, hindi po makita ngayon saan napunta ang 60 billion pesos na kinuha nila Ralph Recto at Marcos mula sa PhilHealth. Dahil hindi nila naubos ang 89 billion plus dahil nagkaroon ng TRO o Temporary Restraining Order ng Supreme Court. Hindi nila naubos nakuha ang 89 billion sa PhilHealth. At ngayon, ang nakuha lang nila 60 billion. Ang tanong ng taong bayan, saan ito? Hindi rito na napaliwanag ni Marcos. He cannot give or they cannot give a proper and believable, credible explanation. So, PhilHealth, klarong-klaro yan that these are anomalous at equivalent to technical malversation. Number 2, maliban pa sa PhilHealth, ito po ang tinatanong ng taong bayan. Bakit walang audit report ang 1.3 trillion pesos for 2 years na mga flood control projects na mismo itong si Senator Amy Marcos ay nagbunyag na umaabot sa mga 1.3 trillion pesos po ang mga nagastos ng gobyerno ni Marcos tungkol sa flood control project na walang malinaw na pinatunguhan, walang clear audit report sapagkat inanod ng baha papunta sa bulsa ng mga kontratistang politiko, karamihan kongresista. Ayan. So, flood control, PhilHealth. Ito pa mga kababayan, ang ibinunyag ni Vic Rodriguez
na 117 billion pesos na insurance deposit sa PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, na inihahanda po yan na in kaso por kaso na magkaroon ng bank run, ay naku mga kababayan, wala pong insurance support fund na kukuhanan ng gobyerno dahil kinuha at walang paliwanag saan ginamit at saan napunta ang 117 billion pesos na PDIC, Insurance for Depositors, sa ating gobyerno na punta, pero walang pagpapaliwanag saan ginamit at paano ginamit. O, kita nyo? So, hindi po kathang-isip ang korupsyon. Mga kababayan, these are not innuendos, these are not fake news, and these are not assumptions. Ito po ay inilalatag at inilalahad ng ating tinatawag na supported by solid evidence. Sapagkat ang mga datos na ito ay nanggaling mismo sa Department of Budget and Management at ito po ay public information na inihahayag sa mga balita. For example, hindi may paliwanag ni Marcos for almost 2 years na saan ginamit at anong status ng tinatawag na Maharlika Diskarte Fund. Hindi po yan Maharlika Sovereign Investment Fund. Kasi wala namang investment na pinuntahan o isang malinaw na pang-ekonomiyang benepisyo na ginamit ang pondong ito. And we're talking about 500 billion pesos na ang mahigit kalahati nito halos kinuha sa Central Bank, kinuha din po sa Land Bank of the Philippines at sa Development Bank of the Philippines. That even the International Monetary Fund, IMF, na isang pangdaigdigang financial review and the management advisory body sa buong mundo sa mga gobyerno, ang nagsasabi na nakakaduda at napakadelikado na ang more than 50 or almost 50 billion pesos na capital fund ng Land Bank of the Philippines na dapat ay yan ay pinupundo para sa agricultural development, modernization, and support sa mga magsasaka ay ipinundo sa Maharlika Diskarte Fund. At mga around 75 billion pesos mula naman sa Development Bank of the Philippines. At ang advice ng International Monetary Fund ay ibalik dapat ito ng gobyerno sa financing and banking, state banking corporation ng Land Bank of the Philippines at ng Development Bank of the Philippines. Hindi rin po ito ipinapaliwanag ni Marcos. The total public fund na pinapunta at were overflowed into the channel of Maharlika Diskarte Fund, umaabot po yan mga kababayan ng mga 500 billion pesos. Ngayon, saan ito napupunta? Walang pagpapaliwanag. Ang 129 billion pesos na gold reserve worth para sa 25 tons, 25,000 kilos ng gold reserve, ibinenta din po nila Marcos at wala din pong pagpapaliwanag saan ginamit at bakit ganito ang nangyayari. Yun mga kababayan, ang pagpapakita that there is a very serious pattern of systematic and massive corruption in the government right now dahil sa kakulangan ng transparency, credible audit report, at marami pong mga pagtatanong kung bakit ganito ang nangyayari sa mga public funds na ito. That even the Supreme Court, in the oral argument pertaining doon sa pag-question sa constitutionality and other legal question in the aspect ng PhilHealth na bakit kinuha ang 60 billion reserve or excess fund for the year 2024, ay nakita ng mga Supreme Court justices that the PhilHealth is now in a bankrupt state going towards total collapse of public health sector services mula sa PhilHealth in the next 3 years. At walang pakialam sila Marcos para dyan. Basta, zero budget nilang PhilHealth, kinuhanan pa ng pondo at ang malala ay hindi malinaw kung paano makaka-recover ang PhilHealth na siyang inaasahan po ng mga ordinaryong mga mamamayan. Ayun, ito pa mga kababayan. Mismo ang dalawang nangungunang mga financial advisors
ng mga nakaraang administrasyon who are considered experts pagdating po sa financial review and management, sa public funds and budget. I'm talking about former Finance Secretary Jesus Stanislao and former Finance Secretary Ramon Del Rosario. Lahat sila po, at pati ng dalawang ito, ay nagsasabi that the way the Marcos and his allies like Romualdez are spending funds, naku, nakakabahala po. Sapagkat parang sila po ay pumipitas lang ng pera sa punong kahoy at magwaldas ay grabe ka abusado na ang patutunguhan ay posibleng pagkabangkarote ng buong public fund ng gobyerno.